Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas. Tuloy pa rin tayo dito sa pagtutok sa St. Louis at malakasan ng mga players na naglalaro dito. At round number 7, day 3. Ayan, 2 games uli i-analyze natin. Unahin natin sa bakbakang Nakamura at Wesley So. At mamaya may susunod pa tayo pagkatapos nating i-analyze ito. Ang ginawa ni Naka, nag-knight F3. D5 naman si Wesley. G3, aba, makunat, fianchetto system. At nag-D4. Ayan, dito kasi, kung magkakasling ang puti, lulubos-lubusin ng black ang control, massive control sa center. Kung tawagin ito ay reverse King's Indian. Kasi po, yung ganitong itsura sa puti yan eh. Yung ganito naman sa black, binaliktad. Talo lang ng tempo ang black dito kasi nauuna puti pero reverse King's Indian. Okay, kaya dito nag-D4 na si Naka. Kumbaga lubos-lubos na yan, grabe na yan. Hindi na niya pina-E5 no. Knight F6, castle, E6 at nag-E3. Interesting. Ayan, normally kasi dito, 'di ba, nagsi-C4, sinasabayan ng basag diyan sa sentro. Tapos pangalawa B3, bishop B2, double fianchetto, C3 pangatlo, pero dito nag-E3 si Naka. Bookline pa rin, pero hindi masyadong gamit ang linya na 'yan. Bishop E7, kumapture sa C5, yan pa isa kakaiba din. Nag-castle, ibinitin muna ni Wesley ang pagbawi sa pawn kasi anytime naman pwedeng bawiin yan at yan ang lumalabas na novelty. Normally kasi sa line, binabawi kagad yan O, tingnan natin. Queen E2, E5. Aba, talagang buong-buo sentro. C4, okay. Binasag na ni Naka at nag-D4, control the center pa rin, rook D1, bishop takes C5, kumapture na, knight takes, and nag-H3. Ayan, protection kasi may paparating na annoying bishop G4. Kaya nag-H3 muna, bishop E6, bishop E3, queen B6 at nag-B3. Ayan, bukang-buka yung tore Pero hindi pwedeng capturein. Nakapin. At nag-rook D8, knight C3. Talagang lubos-lubos siya Rook AC1, naka-develop na mga pyesa ni Naka. Queen F3 pumatong, ayun, inispatan ang B7. Rook D7, dinipensahan muna. At nag-Knight E2, kumapture na, good move. Capture. So dito kahit papaano, syempre isolated pa rin ang pawn sa E3. Pumatong, battery, capture, at nag-Knight C3. So ang maganda nito, si Wesley ang mas nakaunang makakontrol ng sentro. King F8, C5, bakit nag-C5? Babasag. C6, King E7, King F1, ayan, kanya-kanyang activity na ng King kasi endgame na C6, binasag na talaga doon. A5, King E2 at nag-E4, Rook C4 threat, F5, H4, H5. Ayan, talagang totally nakalak na yung basag dyan. Rook C6, King F7, Rook C1, King E7, Rook C3, King E6. Ayan, pero dito, si Naka ang mas may posibilidad makapag-create ng panggulong paspo na. King D6, B4, diba? Yun nga lang, masyadong malapit. Hindi naman ganun kalayuan ang paspon. Ayun, kaya pala umatras para makasilip. At kumbaga maaari makacheck dyan, makapangalikot sa ilalim. King C2, check, King B3. Ayun na nga, nangalikot na nga si Wesley. B5, pero wag niyang i-underestimate baka mamaya hindi niya maawat yan. Pero timplado naman ni Wesley to. Siguradong calculated niya ito. Ayan Check dito, check. Ayun, nagtabla mga kamatsas. Hindi kasi kayang puwersahin Lalo na yung, halimbawa umangat yung king, tapos yung tore magkaroon ng pagkakataong maka-control behind pass pawn. May 2 connected pass pawns Mapapahamak pa si Nakamura dyan, kaya safe na yung ginawa ni Naka. Di naman pwedeng humarang, no? Kasi pag kinapture, ang lapit ng pass pawn sa king. So, maaabutan yan. Okay mga kamatsas, yan po, no? At eto na, ang next game na i-analyze natin
ang nagkapisakang laban. Ang laban nila MVL at Nepo. Ayan, parehong nasa top yan, kaya magandang laban. Nag-E4 si MBL, C5 si Nepo, si Sicilian. Knight C3, medyo may pabitin, ayaw i-D4, oh. Nag-H3, no? Papunta na po yan sa Adams attack kung magdi-D4. A6, inaabangan talaga ni Nepo. Okay, knight derp na tayo. A4, ayaw talaga, oh. Binibitin, knight C6, D4. Ayun na, pinakita na. At nag-bishop D7. Kahawig po ito ng Adams attack ko, yung may H3, G4. Pero itong bishop D7, novelty kagad. Kasi G6 pala ang main line, pangalawa E5, pangatlo E6. Okay, bishop D7, novelty kagad. At nag-bishop E3, E6, bishop E2, bishop E7, castle, rook E1, at nag-rook C8, capture, bishop D3. Ayan, medyo sa kanilang level kasi mga kamatyas, hanggat maaari nagliligawan sila ng opening kasi alam na nila sa isa't isa yung proper sequence, pattern, book lines. Ayan, A5 para makontrol yung A6, bishop F6. Ayan, para may pressure kagad dyan. Queen D2, knight C5, F3, patibay lang sa E4, kinapture na. Capture at nag-D5, okay? Bishop pair versus knight and bishop. Usually, maganda ang bishop pair sa ganyan eh. Bishop B6, queen D6, at nag-D4. Ayun na, para mag-E5 na. Capture, queen D7. Queen D7 kasi mag-E5 eh, no? Iwas lang. Rook F1. Ayan. Pagka ganyan, nangangamoy. Sacrifice. Pagka ganyan, iwas kagad si Nepo. Kasi may mga patterns na pag kinapture yan, biglang mag-rook F1 tapos later on queen H6. Kahit na quality down dito ang puti, may atake naman. So delikado black. Iwas kagad si Nepo na amoy niya agad. Hoy! Mapanganib. Bishop C5 umiwas naman. Tineret muna tempo. Hinabol ni Nepo at nag-B4. Ayun, para patibay lang. At nag-rook D8 para ready to hataw na at mabibitin ng pawn sa D4. Dinagdagan ng depensa ang sentro. Nag-H6. Pasingaw muna sa back rank. Queen F2. Bishop F6. Ayun, na bad move si Nepo. Dapat daw po ay capture na yan. Tapos pag nag-B-take C5 ay Queen C7. Ayan, equal. Okay nga lang, ano kasi may D5 na paparating, no? Yan, may mga ganyan din eh. Pero, so Bishop F6, Rook D3, papatong. Ganda ng position dito ni MBL, ano? Kinapture na, capture, and patong battery, Rook D7, Rook F3. Talagang kahapon pa yan. Kahapon pa yan. Queen A4, kumalikot muna ng atake. Nag-rook D3. Ayan, dito mga kamatya. Sige po, pakiguess nyo. Ang ganda ng binitawan. Brilliant move ni Nepo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Congrats sa nakakita. Boom! Rook takes C5. Lakas oh. Capture. Kasi kung ito ipangka-capture, may bishop takes D4. Ayun, bawi din naman eh. Mauubligang takpan o kaya capturing na lang. So winning kagad ang black dyan kasi babagsak pa next yung C5 and A5 pawns eh. O kaya dito ginawa, D takes C5, Rook takes D3, capture, and Queen takes B4. Grabe. Ang lupites ng nakita dito ni Nepo na position ng endgame mo na picture out niya to. Galing, no? Quality down yan, ha? O, pero babagsak kasi may posibilidad bumagsak ang mga pawns, eh. Rook D7, Queen takes E4, bagsakan ng mga pawns. G3, Queen C6, Rook D6, Queen C7, ayun na naman yung isa, Rook B6 tinakpan, and Bishop C3. Grabe. C6, ayan, para maka-counter-counter, capture, Rook takes, Bishop takes A5. Nangitim, ang linis ng ginawa, oh. Check, King H7. Equal pa rin naman mga kamatyas kasi tore pa rin naman yan eh. Yun nga lang, kailangan ng precise talaga na gagawin. Rook A7. So threat sa Reyna, may threat pa sa pawn, pero bakit bad move? Dapat daw ang tira ay King F1. Ayan. Pagka mga ganyan kasi na may dark square bishop, yung king mo, lagay mo na sa puti.
Baka tamaan pa ng pana yan. Kaso nag-rook A7 eh. O, Queen D8, good move. Hindi pa rin naman pala makaka-capture doon. Queen takes, sa pool pa rin. O, pag nag-rook takes, lalong masama. May Bishop B6, queenless. Rook B7. O, hindi rin pala makapture. Pero nagkaroon ng pagkakataong mailigtas ni Nepo yung pawn na yan. Queen B2, threatening matchas. Bad move pa rin daw. Dapat ang tira ay Queen to E3. Ay, grabe, kakunat. Pang long game na yung approach na yan. O, pero balik tayo sa Queen B2. Bishop C7, another good move. Natakpan na yung threat ng matchas, kahit pa paano, mayroon pang pressure sa G3. Nag-Queen C3 para early. Protection dyan. Queen D6, inuna na. May ulo na. O, King F2, depensa, and nag-C5. Daming pawns. H4, C4, yun lang, bad move. Ang gusto kasi ni Nepo, syempre, pag kinapture yan, obvious na obvious, babagsak ang G3. O pero, hindi naman daw dapat yan. H5 daw dapat tira. Para talagang pakong-pako na at hindi na makagalaw ang H5, lalim ah. O pero balik tayo sa C4. H5, ayun. Dahil hindi nag-H5, inunahan naman ni MBL, mali pa rin. Dapat King E2 lang daw. Pag nag-Queen takes dito, sabay ka-capture doon. Hindi eh. King E2 lang daw tira eh. Paano kung mag-Queen takes G3? Takes, malaki chance dito. 10 na lang yan, ano? Sabay H5, biruin nyo. May chance makatabla pa ang puti dito kahit maraming pawns. Hiwaga talaga. Kasi yung king kasi hindi active eh. Kung ang king nasa F4 or nasa E5, ibang usapan na yan. Okay? So, yun ang mga endgame, no, na pang-save. Queen C5 check, mali pa rin. Dapat daw po ay Queen to A6. Pag kinapture ang bishop, may Queen B6 check. Ayun. O, balik. Queen C5 check. King E2. Mali pa rin daw. Queen E3. Ane pa. Queen E3 lang daw ang tira. Paano kung mag-bishop takes G3? Magki-King E2 lang. Halos kamukha pa rin nung kanina, no? Basta naka-H5. So, King E2. Bishop E5. Good move. Queen E3. Yun, tiniret ang tore. Queen F3. Sinangga. Queen D6. G4, C3. Yun ang problema dyan. May Queen D2 nang paparating, followed by C2. So, Queen D3, Queen C6, threat na naman ito. May mga threatening check. Kinapture na. Wala na. Dumesperado na dito si MBL. Dumesperado na. Queen G2 check. King E3, Queen H3 check. King E2. Ayun. Nasimot, ano? Simot. Check, sabay capture doon. Niresign na ni MBL. Grabe si Nepo. Yan pala mga ganyang style pala pantalo kay MBL, no? Na dapat magawa ni Wesley. Tanong, kaya ba ni Wesley yung ganyang style ng mga parang mga nangangaling-alikot, mga kamatsas? Yan pala mga pangtalo kay MBL eh. Yung mga ganong, yung mga magsasacrifice ka, papakwality down ka, tapos guguluhin mo, no? Yan, no? Galing ni Nepo mag-control dito. Napabilib ako sa nerve niya, no? Capture, chumek dito. Pero teka muna mga kamatyas, no, nakaligtaan ko to. What if capturein yung Torin ng libre? Ito po mangyayari, oh. Makaka-equal pala yan? Bakit? Pag nag-king dyan, may check. Mape-perpetual check. Makakatabla pang bigla. Tabla pa. Pag nag-G6 dito, Queen takes. Pag nag-king H8, Queen E8 check. Pag nag-king H7, check ulit. Dito, okay. Perpetual lang naman ang habol eh. Pag nag-king G7, check pa rin dito. Pag pumunta naman dyan, may check. Tapos kain to. Baka matalo pa. Baka matalo pa. Pero tabla-tabla lang. Okay mga kamatsas, yan po ang ating 2 games na na-analyze dito sa round number 7. At susundan natin ang round number 8 best games at hanggang sa makarating tayo sa dulo, round number 9 best games. Maraming salamat po mga kamatsas. Manatili po kayo nakatutok dito sa ating YouTube channel para ma-analyze natin ang mga matindihang laban dito na kapupulutan natin ng ating chess improvements. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.